So welcome sa ating morning revival preview. At mga kapatid, ang ating schedule ngayon ay week 2, day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. So Genesis 2:18, and Jehovah God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper as his counterpart." Amen. So, inulit natin itong sinasabi rito na salitang, "It is not good for man to be alone." Na ito ay salita na tumutukoy sa damdamin ng Diyos. At syempre, hindi naman sasabihin ng Diyos ng diretso na, "It is not good for me to be alone." Parang hindi magandang pakinggan. Pero ito yung nasa puso niya. Ano nilikha niya yung tao, para bang kung ano yung nasa puso niya, lumabas sa bibig niya. Pero ang tinukoy niya ay yung tao na nilikha niya ayon sa kanyang larawan at damdamin. Na parang lumalabas, ang tao ay representative talaga ng Diyos. Kung ano yung nararamdaman ng tao, yun din ang nararamdaman ng Diyos. Kaya, it is not good for men to be alone. Yun ang sabi ng Diyos. Pero yun ay damdamin niya na it is not good for God to be alone. So, minsan may mga ganito mga bagay na hindi ganun kadali makita eh. So, buti-buti na lang may mga kapatid tayo na nanguna. Ang liwanag nila, talagang maliwanag. Nakatanggap talaga sila ng liwanag mula sa Panginoon. Napasukan nila, nakita nila. Hindi ganun kadali makita to, ha? Na yung sinabi ng Diyos sa tao, ay damdamin niya yun. Nung una narinig ko to, sa loob-loob ko, oo nga, hindi ko kayang isipin to, ha? Pero nakita to ng mga kapatid natin. Amen. 20. And the man gave names to all cattle, and to the birds of heaven, and to every animal of the field. But for Adam, there was not found a helper as his counterpart. Amen. So ito naman ay pangyayari sa Genesis na pagkatapos likhain ng Diyos yung mga hayop, dinala niya lahat yan kay Adan. At si Adan, binigyan niya ng pangalan ang mga hayop. Walang inulit, ha? Kita mo gaano ka perfect yung utak ni Adan bago natisod. Bago kasi natisod to eh. Na yung tao, marami siya kasing kagalingan na nawala pagkatapos ng pagkatisod. Pwede natin sabihin na halos perfecto din ang tao bago siya natisod. Lalo na yung kanyang soul faculty. Binubuo ng kanyang kaisipan, damdamin, pagpapasya. Halos perfect yan. At yan ay pinatunayan nung binigyan ni Adan ng pangalan ang lahat ng mga hayop. Kayo ba alam nyo ilan lahat ang numero ng mga hayop? Ako hindi ko alam. Pero alam ko marami yan. Pero binigyan niya ng pangalan. Kaya na pagkatapos niya bigyan ng pangalan lahat ng mga hayop, na-discover niya, wala siyang kapareha. Wala siyang kapareha. Walang isang hayop na pwede niya makamatch. Sabi niya, ano ba ito mga to? Mga itsura nila. Hindi niya kamukha. Kakaiba sila. Para ba mga tao siya, yung mga nakita niya, mga alien. So, yan yung sad story dyan. Wala siya natagpuan na kapareha niya. Kaya sinamantala ng Diyos na sabihin na hindi maganda sa tao o sa lalaki ang nag-iisa. Sabagat nung wala nang makita si Adam, nakapareha niya, nakadama siya ng disappointment. Parang nadismaya siya. Nadismaya siya. Kaya ang Diyos, maski yung mga una niya nilikha, hindi rin niya ka-match. Kaya mapapansin niyo, hindi ba, nung nilikha ng Diyos ang tao, tinignan niya yung tao, sabi niya, very good. Very good. Napakainam.
Marami siyang nilikha, pero good, good, good. Pero nung makita niya yung tao nilikha niya, very good. Ito na ang isa na kapareha ko. Amen. Okay, isa magbabasa na ako. God desired to have both Adam and Eve. So, ang gusto niya si Adam at Eve. Ayaw niya si Adam lang. Gusto niya si Adam, pero mas gusto niya Adam and Eve. So, yun yung sinasabi sa atin. His purpose is to have a victorious Christ, plus a victorious church. A Christ who has overcome the work of the devil, plus a church which has overthrown the work of the devil. His purpose is to have a ruling Christ and a ruling church. This is what God planned for His own pleasure, and He has performed it for His own satisfaction. Kasi ang gusto ng Diyos, si Kristo, okay, ay gumagawa, pero gusto niya, meron din gumagawa ng katulad ng ginagawa ni Kristo. So, isa sa mga iniatas ng Diyos sa tao ay ang pamunuan o ilagay sa ilalim ng kanyang kapamahalaan ang mga nilalang sa lupa. At binanggit din niya yung mga gumagapang. Yung mga gumagapang kasi, yan ay sagisag ng kaaway ng Diyos. Kaya nung una nagpakita yung kaaway ng Diyos, ano ba nakita natin? Ahas. Isa sa pinakamagaling gumapang. Manggagapang yan. Mag-ingat kayo. So yan. So ang gusto ng Diyos, ilagay sila sa ilalim ng kapangyarihan. Okay? Ng tao. At itong si Kristo, nagkatawang tao, makikita natin na tinuos niya ang mga bagay na ito nung nandito pa siya sa lupa. Nagpalaya siya ng demonyo, si Satanas ay kanyang pinagwikaan, nilagay niya sa ilalim ng kapamahalaan niya, lahat ng mga bagay na ito. Pero gusto niya, yung church gawin din yan. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ginagawa din ng Eklesiya. Sinusupil ni Kristo ang mga kadiliman, si Satanas at ang kanyang mga kampon. Gusto ng Diyos, gawin din niya ng Eklesiya. Gusto niya, dalawang ang gumagawa. Magkatuwang ito na ginagawa nila. Kaya nung nilikha niya ang tao, nung itinayo niya si Adam, ito ay para sa layunin na si Adam ay magkaroon ng katuwang. Isang katulong na katuwang niya. Yun ang gusto ng Diyos. Na kung anong gagawin ni Kristo, ginagawa din ng Eklesiya, lalo na sa bahagi ng pagtutuo sa kanyang kaaway. Amen. Okay. God's purpose that the church as Christ is Christ's counterpart should take part in dealing with Satan. If the church does not match Christ, God's purpose will not be fulfilled. In warfare, Christ needs a helpmeet. And even in glory, He also needs a helpmeet. God requires the church to be the same as Christ in every respect. It is God's desire that Christ should have a helpmeet. Helpmeet. Katulong na katuwang. So, yun yung gusto kong gamitin translation. Amen. Helpmeet. Hindi lang kapareha o katuwang, kundi katulong na katuwang. Katulong na kapareha. Parang ganyan. Kasi iba naman yung katulong eh. Yung katulong, hindi mo kapareha yan. At yun naman kapareha natin, yun ang pwede nating makatulong sa ating mga ginagawa. So, yan yung gusto ng Diyos. Kaya, ang gusto niya, si Kristo at ang Eklesiya magkasamang tuusin ang kanyang kaaway. Okay, so yan ay isang particular na gawain. At gusto rin niya, si Kristo at ang Eklesiya ay magkatuwang sa kaluwalhatian. So yan yun. Ayaw niya paghiwalayin.
na ito gawain ni Kristo, bahala ka dyan. Ito naman gawain ng Eklesiya, bahala ka dyan. Hindi, gusto niya magkatuwang sila. No? Helpmeet sila. Nagtutulong na magkapareha. Yan ang ibig sabihin. So, ganyan naman yung mag-asawa eh. Diba? Magkapareha na nagtutulong. No? So, hindi pwedeng yung isa katulong natin at tayo walang ginagawa. Kailangan magkatulong na magkapareha. So, yan yung tama. Amen. Today's reading na ako. Although man was perfect, he was not complete. For example, a human head is perfect, but without the body, it is incomplete. Although a person is perfect, he needs a counterpart to complete him. A man and wife, resembling the two halves of a watermelon, together make a complete unit. This is why I frequently tell the young people to get married. If you are unmarried, though you may be a perfect person, you are incomplete. So magkaiba yung meaning pala ng perfect tsaka complete. Pwedeng perfect, pero hindi complete. So yun. No, kaya binigyan niyang halimbawa yung mga kapatid. Kung ikaw ay single, pwedeng perfect ka, pero hindi ka pa complete. Kaya sabi niya, yung mga young people, mas maganda, maghanap sila ng mapapangasawa para makumpleto sila. Para yung pakwan, biniyak mo siya. No, okay naman yung kalahati, pero kalahati lang yan. No, kung pinagsama mo yung dalawang half, yung dalawang parehas, dalawang kalahati, makukumpleto mo yung isang unit. No, so yan yung sinasabi sa atin. No, na maganda rin yung mga ibang paglalarawan dito na sinasabi dito. Katulad ng ulo. Ang ulo, pwedeng perfect siya, matalino siya. Pero kung wala ang katawan, hindi rin siya kumpleto. Saan ka ba nakakita ng ulo lang? Ang ulo, kailangan niya ng katawan para siya ay maging perfect. So sa pagsasalarawan, si Kristo ay ulo. Di ba? Ang Eklesiya ay katawan niya. Kaya para maging kumpleto, dapat si Kristo at ang Eklesiya. Kaya tayo naman sa bahagi natin, hindi tayo humihiwalay kay Kristo. Kasi kung wala si Kristo, wala rin tayong magagawa. No? Pero si Kristo, kailangan din niya ang Eklesiya. No? Sapagkat maraming gawain na gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng Eklesiya. Na kung wala ang Eklesiya, parang hindi niya basta ma-accomplish yung mga bagay na yan. No? So yan yung larawan na pinapakita sa atin. Si Kristo at ang Eklesiya, no, bilang isang kumpletong unit. Amen. Amen. Okay. Just as God looked at Adam, He seemed to say, Adam, you are perfect, but you are only a half unit. Kailangan tanggapin mo yan. Huwag ka magmagaling. Sabi mo, magaling ka. Ano mang galing mo? Ikaw ay kalahati lang. Amen. You are too lonely. I will make a compliments for you. I will make you a counterpart. Parang naawa ang Diyos kay Adam. No, pero sinadya naman ng Diyos yan eh. Nauna niya nilikha si Adam at pinadama niya sa kanya ang damdamin ng Diyos. Upang pahalagahan natin ang kahalagahan ng Eklesiya bilang pagkukumpleto sa Diyos. Sapagkat kung wala tayong damdamin sa isang bagay, hindi natin ganong papahalagahan. Amen. Kaya matalino siya sa kanyang pagsasaayos. Hindi niya agad nilikha yung lalaki at babae. Importante yun. Yun yung panahon na si Adam, wala siyang kapareha. Dismayado siya. Dismayado. Na ang ibig sabihin, sa kabuuan,
No? Ang lalaki at ang babae talaga ang tinalaga ng Diyos. At sa kabuuan, si Kristo talaga at ang Eklesiya ang kumpletong unit. No? At ito ay sinagawa ng Diyos at kukumpletohin niya, no, itong unit na ito hanggang sa darating na walang hanggan. So, ang direksyon ng gawain ng Diyos ngayon, alam niyo na, si Kristo at ang Eklesiya. Yan ang direksyon ng kanyang damdamin. At sinasabi natin, ang natatanging gawain ngayon ay ang itayo ang Eklesiya o ihanda ang Eklesiya kasi hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa. Kaya yan yung ginagawa ng Diyos. Amen. Man is a type of God. The real, universal husband. Before God had secured the proper man, he was alone. It was not good for God to be alone. Although God is absolutely and eternally perfect, He is not complete. Amen. So, perfect talaga ang Diyos sa lahat ng aspekto. Eternally. Okay. Subalit, hindi siya complete. Hindi siya complete. Katulad yan ng paglalarawan, ang tao ay larawan ng Diyos. Na nilikha ng Diyos na hindi complete. Kailangan niya ng kapareha. Kailangan niya ng kapareha. At ganoon din ang sitwasyon ng Diyos ngayon. No, siya ay nangangailangan ng kapareha upang siya ay makumpleto. To say that God is imperfect is to speak blasphemy. Our God is eternally perfect. Nevertheless, without the church, He is incomplete. Without the church, He is like a husband without a wife, or like a head without a body. So, ngayon, naintindihan na natin ang Diyos. Oh, huwag mo sabihin na ang Diyos ay hindi perfect. Yan ay isang kalapastanganan. Eternally perfect yan. Walang defect ang Diyos. No? Ang ibig sabihin ng perfect dito, siya ay walang defect. No? At ibig sabihin din, siya ay makapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. No? Kaya perfect talaga ang Diyos. No? Pero siya ay hindi kompleto. Kaya sa mga nagdaang kapanahunan, malalaman natin na ang Diyos, no, ay merong ganyang sitwasyon. Na siya ay perfect sa lahat ng aspect, pero hindi complete. Kaya nung nilikha niya ang tao, dumulas sa kanya bibig. Hindi maganda sa tao ang nag-iisa. Parang hindi maganda sa akin ang nag-iisa. Matagal na niya nadadama yan. Subalit, nasa puso lang niya. At dumating yung isang pagkakataon na kung ano yung laman ng puso niya, lumabas sa kanyang bibig. No? Pero indirect pa rin. Indirect. Amen. Okay, so amen. So, saan ako? Okay, so therefore, when God said that it was not good for Adam to be alone, it meant that God Himself was incomplete. And it was not good for him to be alone. Adam's need for a wife typifies and portrays God's need to have a complement. If we see this, every aspect of Genesis 2 will be clear. Amen. Actually, itong pananaw na ito maganda eh. Nagbibigay sa atin ng isang mataas na pananaw sa Genesis 2. No? Kasi kung wala itong pananaw na sinasabi sa atin na ang tao ay nagsasalarawan sa sitwasyon ng Diyos at sa Diyos mismo, magiging kwento lang yon. Naku, nilikha ng Diyos ang hayop, pinangalanan ni Adam, nilikha niya si Adan, pagkatapos
tinayo niya si Eva. Wala tayong makikitang mga bagay na nakatago. So, hindi maganda yung ganun. No? Ang maganda rito, mula sa ministeryo, nakikita natin yung mga bagay na nakatago. Na yun pala yung feeling ng Diyos. Yun pala yung sitwasyon ng Diyos. Kung wala kasing pagsasalarawan, hindi mo malalaman yung totoong sitwasyon. Kaya madalas sinasabi ni Brother Lee, yung picture is better than 1,000 words. Di ba? So, kung hindi natin nakita yung sitwasyon ng tao, hindi mo malalaman yung sitwasyon ng Diyos na hindi pala gusto ng Diyos ang nag-iisa. At hindi rin maayos at hindi siya kompleto. Amen. Amen. So, out of the ground, God formed every beast of the field, every fowl of the air, and brought them to Adam. When God brought a horse to Adam, perhaps Adam said, "This is a horse. This animal can never match me because it has 4 feet and I have 2. So nakita niya yung kabayo. Kabayo to. Binigyan niya ng pangalang kabayo. Pero sabi niya, hindi ito bagay sa akin. No? May 4 na paa. Ako 2 lang yung paa ko. Hindi ito yung kapareha ko. Amen. Okay. This animal can never match me because it has 4 feet and I have 2. When God brought a cow before Adam, perhaps Adam said, "This is a cow. It has 2 horns. It does not resemble me, and it cannot be my compliment, a compliment to me." O, nakita naman niya yung baka. May sungay na 2. hindi ito ayon sa itsura ko. So, hindi ito pwede. Amen. Okay. And then, God brought item after item to Adam, and Adam gave names to all the cattle, to all the fowl of the air, and to every beast of the field. But he did not find among them a compliment for himself, one that could match him. Amen. So yan yung pinakamalungkot na bagay. Walang kapareha. So, pwede natin sabihin sa tao, ganyan din. No, meron ka man lahat ng bagay dito sa mundo. No, bahay, lupa, kotse, pera, negosyo. O sabihin natin, ikaw na ang pinakagwapong nilalang sa lupa. Pero kung wala kang kapareha, hindi kompleto ang buhay mo. Oh, galing, ano? Tama naman. Diba? Kaya yan ang sitwasyon ng ating Diyos. At may impress din naman kayo kung nakita nyo to. Sapagkat tayo ang eklesiya, ang kapareha ng Diyos. Na itinayo at inihahanda para maging bride ni Kristo. Di ba kayo na-excite sa ganyan? Ako, nung binabasa ko to, parang yung espiritu, binibigyan ako ng excitement sa mga nakikita ko, nababasa ko. Bagamat, minsan kulang yung pananalita ko rin, pero sa kalooban ko, sa aking kaisipan, sa pananaw ko, naiintindihan ko. Okay, kung ano yung pinagdaanan ng Diyos. Amen. Although Adam, having wisdom, named all the creatures, he seemed to say, all of them are far removed from me. They don't look like me. How can I have any of them as my counterpart? After fulfilling the task of naming all the creatures, Adam, in a sense, was disappointed. Amen. So, among the entire creation, he could not find one to match him, to complement him. However, God knew exactly what he was doing. Amen. So, ayan. Tapos na yung work ni Adan. Lahat nabigyan niya ng pangalan. Meron na kayong mga pangalan. No, kompleto na.
Subalit, ano na-discover niya? Wala siyang kapareha. Wala siyang kapareha. Kaya nagkaroon ng isang ganyang moment sa buhay ng tao. Sasabihin ko sa inyo, si Adan dumanas ng ganyang klaseng damdamin. At hindi rin niya alam na bibigyan siya ng Diyos ng kapareha. Probably sa kanyang pananaw, wala. Ganito lang ba ako? So, pinayagan ng Diyos yung ganyang sitwasyon. At sinabi niya, actually, yung sinabi ng Diyos, sinabi niya yun sa sarili niya. Hindi niya kinausap si Adan. Na sinabi niya, hindi mabuti sa iyo ang nag-iisa. Kundi sinabi niya, hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Sinasabi niya sa sarili niya yun. Bago niya ginawa yung kapareha ni Adan. So, praise the Lord. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga liwanag na pinapakita mo sa amin. Pinakita mo ang kahalagahan ng Eklesiya. Panginoon, hindi lang sa gawain, kundi ang Eklesiya ang kakumpletohan ni Kristo. Upang sa pamamagitan ng Eklesiya, ay mabigyan ng lubos na kasiyahan ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Amen.